10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the wrongdoings that we're doing can be controlled. So, global warming, it's the deepening and the worsening of the global warming. It's already in our hands, even if it's beyond our control. So that's global warming for me. Weather natin continuously na nagbabago. So, parang nadi-disrupt yung parang normal na condition ng weather natin around the world. So, may mga different factors wherein na parang nababago yung climate natin. So, because of somehow human reasons, human errors. So, yun, ayun. Climate change, yung pagbabago ng panahon from normal condition yan. Global warming refers to the increase in the average temperature of the Earth's near surface air and oceans that is associated with the increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Sinasabi din na ang pagtaas ng pandaigdig ng temperatura ay magdudulot ng malaking pagbabago kasama rito ang pagtaas ng karaniwang taas ng dagat at pagbabago ng dami ng mga pag-ulan. Global warming. Grabe, nakakatakot no. Ano nga pala yung nangyayari? Kasi, ganito yun. Dalawa ang pangunahing causes ng global warming. Isa dito ay ang pagdami ng greenhouse gases sa mundo. Greenhouse gases refers to the process by which the absorption of infrared radiation by the atmosphere warms the Earth. Ang mga greenhouse gases na ito ay ang water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and ozone. Napakarami na kasing human activity sa nakakapagdagdag ng mga greenhouse gases, lalo na ang carbon dioxide sa mundo. Nagpaproduce ng carbon dioxide ang mga cars at buses na ginagamit natin sa araw-araw na transportasyon.
pati na rin ang mga factories na sobrang maglabas sa maitim na usok. Even yung mga simpleng pagsusunog ng basura at paninigarilyo ay nakakadagdag din sa carbon dioxide. Dahil sa deforestation o ang pagkakaubos ng puno at pagkakalbo ng gubat, ay wala nang tumutulong sa pagbabawas ng carbon dioxide sa mundo. Ang ozone depletion ay isa rin sa causes ng global warming. Ozone depletion is the destruction of the upper atmospheric layer of ozone gas caused by substances formed from breakdown of ozone-depleting substances. Ang ozone ay isang gas na nasa stratosphere. Sa ground level, ang ozone ay isang pollutant na nakakasira sa human health. Pero sa stratosphere, ang ozone ay bumubuo ng layer na nagpoprotekta sa mga organisms na nabubuhay sa mundo sa ultraviolet rays na harmful sa atin. Pero ang ozone na ito ay nasisira dahil sa mga man-made chemicals na tinatawag na ozone-depleting substances, gaya ng chlorofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons at halon. Dahil sa pagnipis ng ozone layer, dadami ang amount ng ultraviolet radiation. Ano nga ba ang epekto ng global warming? Isa sa pangunahing epekto ng global warming ay ang climate change. Climate change refers to a change in the climate that can be identified by changes in the need and/or variability of its properties and that persists for an extended period, typically decades or longer, whether due to natural variability or as a result of human activity. Ang climate change ay ang pagbabago ng klima na maaaring directly or indirectly na dahilan ng human activities. Ito ay maaaring mangyari sa spesipikong lugar lamang o sa buong mundo. Isa pa sa epekto ng global warming ay ang pagkatunaw ng mga glaciers sa Antarctica at Arctic Sea na nagdudulot ng pagtaas ng level ng tubig sa dagat. Isa pa sa epekto nito ay ang pagtaas ng sea surface temperature. Ito ang dahilan kung bakit namamatay ang mga coral reefs. Karamihan ng mga coral animals ay namamatay dahil sa coral bleaching, dahilan naman ang mas mataas na temperatura sa dagat. Meron din namang ginagawang solusyon ang ating gobyerno regarding sa problema ito. Isa na dito ay ang Climate Change Act of 2009 o Climate Change Commission. This law was signed by our former President Gloria Macapagal-Arroyo in the year 2009. So, it will establish a Climate Change Commission. The commission shall be the sole policy-making body of the government, which shall be tasked to coordinate, monitor, and evaluate the programs and action plans of the government. Another resolution is the Republic Act No. 9512 or the Environmental Education, signed in December 12, 2008. It is an act to promote environmental awareness through environmental education and for other purposes. And lastly, the Earth Hour. Earth Hour is known as the largest occurring environmental movement in history. It has a purpose far greater than any of us because it needs all of us. Earth Hour is signified through the act of the switching off lights for 1 hour every last Saturday during the month of March. It is a symbolic gesture encouraging people from all over the world to commit to more sustainable lifestyles through smarter choices. Ang galing mo talaga, friend. Inuman ko ba? Ikaw lang kasi talaga nag-aaral. Air pollution is the introduction into the atmosphere of chemicals, particulates, or biological materials that cause discomfort, disease, or death to humans, damage other living organisms, such as food crops, or damage the natural environment or built environment.
Ang polusyon sa hangin o air pollution ay isang suliraning pangkapaligiran na kasalukuyang kinakaharap ng buong mundo. Mangyayari ang air pollution kapag ang hangin ay nahaluan ng mapinsalang kemikal gaya ng gases, dust, fumes, o odor na sobrang dami. Yung dami na maaari nang maging harmful sa kalusugan o comfort ng mga tao at hayop at makakapinsala rin sa mga halaman. Yung mga substances na may sanhi nito ay tinatawag na pollutants. Ang mga pollutants na ito ay napupunta sa atmosphere at direktang nakakapollute sa hangin na tinatawag na primary pollutants. Ilan sa mga ito ay ang carbon monoxide galing sa mga kotse at sulfur dioxide galing sa combustion ng oil. The sources of air pollution are stationary and mobile sources. Stationary sources are those that have a relatively fixed location. These include point sources, fugitive sources, and area sources. Point sources emit pollutants from one or more controllable sites like smokestack of power plants. Fugitive sources produces air pollutants from open areas exposed to wind processes. An example is the burning of forests from which particulate may be removed by the air. Area sources are well-defined areas within, which are several sources of air pollutants. An example is an urban area sprayed with pesticides. Mobile sources of air pollutants move from place to place while emitting pollutants. These include buses, aircraft, ships, and other sources. Major air pollutants. Carbon monoxide is a colorless, odorless gas that is formed when carbon in fuel is not burned completely. Nitrogen oxide. Many of the nitrogen oxides are colorless and odorless, except nitrogen dioxide, which is reddish-brown. Nitrogen oxide forms when fuel is burned at high temperature as in combustion process. Sulfur dioxide belongs to the family of sulfur oxide gases. These gases dissolve easily in water. Sulfur is prevalent in all raw materials including crude oil, coal, and ore that contains common metal like aluminum, copper, zinc, lead, and iron. Ozone is composed of 3 oxygen atoms. It is not usually emitted directly into the air, but at ground level it's created by a chemical reaction between oxides of nitrogen and volatile organic compounds in the presence of sunlight. Particulate matter is the term for particles found in the air including dust, dirt, soot, smoke, and liquid droplets. Particles can be suspended in the air for long periods of time. The last major air pollutant is the lead. Levels of lead in the air have decreased dramatically since 1978. Lead is a metal found naturally in the environment as well as in manufactured products. The following are the secondary air pollutants. Hydrogen sulfide. It is a highly toxic and corrosive gas produced from natural sources such as swamps, geysers, and bogs. Asbestos is the term for several minerals that have the form of small elongated particles. People working with asbestos are not protected from dust. Ang mga causes nito ay Causes ng air pollution. Sa modernong lipunan, ang polusyon sa hangin ay karaniwang nagmumula sa mga sasakyan na ating ginagamit sa pang-araw-araw na transportasyon at lalo na sa mga ibinubuga ng mga pabrika. Ang mga kabahayan at opisina ay may kontribusyon din sa polusyon sa hangin. Iba ang pollutant sa hangin. Isa sa mga pinakamapinsalang pollutant sa hangin ay ang carbon dioxide. Ang nitrogen dioxide ay isa pang mapinsalang pollutant. Ang sulfur dioxide ay nagmumula sa pagsunog ng mga fuel na may sulfur katulad ng petroleum at coal. Ang carbon monoxide naman ay ang binubuga ng mga sasakyan. Bagamat wala itong kulay at amoy, ay lubhang mapinsala. Ang chlorofluorocarbons ay nagmumula sa mga aerosol spray at pagsunog ng mga plastic foam. Ang lead ay isang metal na matatagpuan sa Earth's crust. Ito ay nagagaling sa pagsunog ng fossil fuels, pagmimina,
factories, lead smelters, battery manufacturers, at iron and steel producers. Ang particulate matter naman ay mga maliliit na particle ng gas at iba pa kasamang mga maliliit na patak ng liquids. Uy, kayo pala yan. Nakita kayo? Oo, wala namin pasok. Wait lang. May iba pa kayo alam na environmental issue? Yung offline parenting kami, kasama ba doon? Oo, yun pa pala. Oo, tsaka yung, ano ba yun? Yung population explosion. Teka, nung oras na. Mag-late na tayo. Sige, una na kami. Bye! Sige, bye. Pupunta kami sa bahay ng aming classmate dito sa Maynard Triangle, Quezon City. At nalaman namin isa pala itong squatters area. At naglakad-lakad kami sa kanilang lugar at napansin ko na sobrang daming tao. Dikit-dikit yung mga bahay, masisikip na daan at wala silang sariling palikuran. Naalala ko yung sinabi ng classmate ko kahapon tungkol sa mga environmental issue. Ito na yata yung population explosion. Ano nga bang population explosion? Ang population explosion ay ang biglaang paglobo ng populasyon sa isang lugar o bansa. Dahil sa biglaang paglaki ng populasyon, hindi na nakakasunod o nakakasabay ang gobyerno para sa mga programang pangkalusugan at pangkabuhayan. Maraming pwedeng mangyari kung hindi natin mapipigilan ang patuloy na paglaki ng ating populasyon. Sa patuloy na paglaki ng ating populasyon, baka wala nang matira ng mga tao. Ang mga tao ay nagtatayo ng kanilang mga bahay kung saan-saan na lang. Halimbawa nito ay ang nakikita ninyo sa mga ilalim ng tulay at kung saan pa. Noong 2000, ang populasyon sa Pilipinas ay 75 million pa lamang. Pero nitong 2012 ay naging 104 million na ito. Sobrang mataas na ang nilaki ng ating populasyon. What are the solutions of the overpopulation in our country? The Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, Republic Act Number 10354, informally known as the Reproductive Health Law, is a law in the Philippines which guarantees universal access to methods on contraception, fertility control, sexual education, and maternal care. RA number 6365, Population Act of the Philippines, a national program of family planning which respects the religious beliefs of the individuals involved shall be undertaken. The Philippine Population Management Program, this was modified to incorporate responsible parenthood policy. During the Philippine 12th Congress, policymakers and politicians began to focus on reproductive health. Another environmental issue is the coastal and marine degradation. Ang tubig sa mga dagat at karagatan ay nagdaranas din ng matinding kontaminasyon. Ang mga basura at maduming tubig na galing sa mga industriya ay diretsong itatapon sa dagat tulad ng galing sa mga factories, industrial buildings gaya ng malls at condominium at sa mga agricultural areas. Nakakalason ang mga toxic metal na maaari rin ipinakilala sa marine food web. Ang mga ito ay maaaring maging sanhi ng isang pagbabago sa tissue ng nabubuhay na bagay. Isang halimbawa ng isang marine degradation ay yung sa Tubataha Reef. Umabot na sa mahigit na 4,000 square meters ang pinsalang dulot ng pagsadsad ng USS Guardian ayon sa pinuno ng Tubataha Reef Marine Park. Ang 4,000 square meters na pinsala ay kasing laki ng 10 basketball court. Ang mga dahilan ng coastal degradation ay sewage and wastewater, marine dumping, industrial waste, radioactive waste, oil pollution or oil spills, at underground storage leakage. Pangunahing epekto ng coastal degradation ay fish kill, coral destruction, and marine life destruction. Solutions for coastal and marine degradation. RA 9275, also known as the Philippine Clean Water Act of 2004, an act providing a comprehensive water quality management and for the other purposes. ABS-CBN Foundation organized an event entitled Kapit Busy para sa Ilog Pasig. After you have watched our documentary, we would just like you to watch
One last video.